Isang barangay na labada? Puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation through capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful! I am Rexeline Ann Cabaltero Reyes. I am a practicing health professional here in Ontario, Canada. Let's go to MX3. Paano siya nakatulong? When I tried MX3, aba! My body loves MX3. Magiging mommy ka na after ng shift mo. So I really need that push and help from MX3 capsule, which makes me a better me. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful! Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RH2. Naray si Mayan. At Kisses Habswan. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the
better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister L. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang Pilipinas ang oras, 9 minuto makalipas ang 2:00 ng hapon. Walang patid na balita, walang tigil na impormasyon, at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral, hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita! Rapido Hataw Balita! Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita! Mga malalaking balita, hahataw na! Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po tayo ng Biyernes, ika-24 sa buwan ng Hulyo. Sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Welcome sa inyong palatuntunan ng Rapido Hataw Balita, at narito na ang ating headlines. Bagyong Quiapo, lumakas pa habang papalapit sa extreme Northern Luzon. Pasok sa ilang lugar, kinansila na. Zona speech ni Pangulong Marcos tapos na, pero pwede pang magbago ayon sa Malacanang. Barko ng Philippine Coast Guard at BIFAR muling binomba ng tubig ng China Coast Guard sa Bajo de Masinloc. Marcos administration hindi namimili ng ipakukulong sa flood control iskandal ayon sa NBI.
BIR naghain naman ng 22.71 bilyong pisong tax evasion case laban sa SunWest Corporation na pag-aari ni Zaldico. Irrelevant questions ng ilang senator judge magpapabagal sa impeachment trial ayon kay Senador Lacson. At malawakang kilos protesta kasado na sa SONA. Binansagan na pork barrel scam Queen Napoles, isang dating undersecretary ng DAR. Na-convict na Sandigan Bayan sa kasong malversation. At motorsiklo na aksidente, 2 ang patay sa Pangasinan. Yan ang ating headlines at narito na ang ulo ng mga balita. Muli, magandang hapon Pilipinas. At muli kami ang inyong magiging tagapaghatid balita. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At Ray Sibayan para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Dito muna tayo sa kalagayan ng ating panahon. Bagya pang lumakas ang bagyong Quiapo habang papalapit sa extreme o dulong hilagang Luzon. Ayon sa Pag-asa, hulitong namataan sa layong 135 kilometro mula sa silangan ng Apari, Cagayan. Paglang nito ang lakas ng hangin na aabot sa 75 kilometro bawat oras. Malapit sa gitna at bugsong aabot na hanggang sa 70 kilometro bawat oras. Kasalukuyang kumikilos ang bagyong Quiapo, pakanluran sa bilis na 30 kilometro bawat oras. Nakataas ang signal number 2 sa probinsya ng Batanes. Gayun din sa northern portion ng Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Samantala, signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, Quirino, Vizcaya, napipirang bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, gayon din sa Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northern at central portions ng Aurora. Sa pagtaya ng Pag-asa, posibleng lumapit pa ang tropical storm Quiapo sa probinsya ng Cagayan ngayong hapon bago mag-landfall sa Babuyan Islands hanggang mamayang gabi. Inaasahan din ang lalo pang paglakas ng bagyo hanggang sa umabot ito sa severe tropical storm category habang kumikilos pahilaga o hilagang kanluran. Lalabas naman ito sa PAR o Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Samantala naman, kansilado po ang klase sa private and public schools dahil naman sa masamang panahon, dala po ng bagyong Quiapo at Habagat ngayon pong Biyernes sa mga sumusunod na mga lugar. Diyan po sa may Likuan, Baay sa Abra, Pagudpod sa Ilocos Norte, Lingayen, Pangasinan, maging sa General Trias City sa Cavite, Libmanan, Camarines Sur, bayan po ng Bugasong, Antique, maging sa Jordan o Jordan, Guimaras, sa Igbaras, Iloilo. Mga bayan po sa Negros Occidental tulad po ng Bacolod City, Kawayan, Don Salvador, Benedicto, Enrique, Magalona, maging sa Isabela, La Castellana, Moises Padilla, Silay City, Talisay City at maging sa Valladolid. Gayon din sa buong lalawigan po ng Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, sa Pigkawayan at Pikit sa Cotabato, buong lalawigan ng Sultan Kudarat, maging sa Banga, South Cotabato. At sa huling monitoring nga po ng Pag-asa, magdadala nga po ng pagulan ng bagyong Quiapo at Habagat sa ilang panig ng ating bansa. Nanawagan si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga organizer ng rally na protekta ng kanilang anay mula sa mga maring manggulo sa sona ng presidente sa araw ng Lunes. Ito ang binigyan din ni Nartates kasunod ng kumpirmasyong may 3 ng grupo ang nabigyan ng permito pang magprograma sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa July 27. Ayon sa mga grupong ito ay ang Bagong Alyansang Makabayan, Sanlakas at grupong Better Brighter.
Hindi pa kasama rito ang mga patuloy na ina-assess ng Quezon City Government, pati na rin ang pasasalamat event ng Iglesia ni Cristo para sa kanilang 112th anniversary na marindag sa mga galing sa labas ng Metro Manila. Tatapatan din ito ng higit 21,000 pulis at traffic management personnel ng MMDA. Mamayang alas 5 na nga po itataas na ng NCRPO ang full alert status para sa seguridad ng talumpati ng presidente sa araw ng Lunes. Samantala, pinagana na ho ng pambansang pulisya ang Disaster Response and Incident Management Team ng pulisya sa Northern Luzon at iba pang lugar na maring maapektuhan ng bagyong Quiapo. Ipinagutos po ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang paunang paglalagay po ng mga search and rescue personnel, mga rubber boat, mga high clearance vehicle at iba pang kagamitang pang-emergency sa mga komunidad na madali daw pong bahain at magkaroon ng pagguho ng lupa. Hanya kung naka-full alert naman ng NCRPO para sa zona, matili namang naka-heightened alert ng mga Police Regional Office sa daraanan ho ng bagyo para agad na makatugon sakaling kailanganin ng mga lokal na pamalaan. Standby Marinlet Narciso, standby paring Raymond Paas. Tiniyak ni Senador Pampilo Ping Lacson na hindi magugutom ang mga miyembro ng defense team habang sila ay nasa Senado para sa impeachment trial. Kasunod dito ng kahilingan ni Vice President Sara Duterte na magdala ng sariling caterer para sa defense team at Senado ang magbabayad para sa naturang serbisyo. Ayon kay Lacson, labag sa Republic Act 12009 o ang New Government Procurement Act ang kahilingan ng Vice Presidente dahil may sarili ng accredited caterer ang Senado na napili sa pamamagitan ng competitive bidding at sila magpapakain sa prosecution, defense at lahat ng mga staff na may kinalaman sa impeachment trial. Sabi ni Lacson, sa ngayon ay mayroon na pang 22.6 million pesos na hindi nagagastos mula sa 2025 budget para sa impeachment trial na gagamitin para sa pagkain ng lahat ng mga opisyal na tungkulin sa impeachment gaya ng prosecution at defense team. Uy, 22.6 million pesos sa pagkain pa lang yan. Yun. Samantala, hindi obligasyon. Hindi raw po obligasyon ng Senado na barikatin ang gastusin ng catering para sa depensa o prosecution sa impeachment trial. Ayon po kay House Prosecutor Terry Ridon, may sari-sariling institutional budgets ang defense and prosecution panels sa paglahok sa proceedings. Kaya ang request ni VP Sara na gastusan ng impeachment court ang kanilang napiling caterer ay posibleng maging dahilan pa ng procurement complaint. Gayunpaman, mas makabubutihan niya ng Senado nang sumagot at magayag ng kanilang posisyon sa naturang kahilingan ng pangalawang Pangulo. Labas tayo ng ating impilan, Pangulong Marcos tapos nang sulapin ang kanyang talumpati sa SONA sa Lunes pero pwede pa rin magbago hanggang sa mismong araw ng SONA. Ibalita mo yan, RH number 14, Maring Let Narciso. Maring Let, gaano katagal ang tinataya aabutin ang talumpati ng presidente sa Lunes? Romel, tinitiyak daw na hindi masyadong mahaba pero hindi rin naman masyadong maiksi. Nagbigay nga ng patikim si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lalamanin ng talumpati sa kanyang State of the Nation address sa Lunes. Sa ambush interview sa Pampanga, sinabi ni Pangulong Marcos na dahil ang SONA ay report ng Pangulo tungkol sa mga nangyari mula noong nakaraang SONA, titiyakin niyang malalaman ng publiko ang kanilang mga nagawa. Partikular na binanggit nito ang naging pagtugon ng administrasyon sa mga hamong dulot ng tinawag nitong external forces. Sa tanong kung tatalakayin rin ba nito ang tungkol sa isyu ng korupsyon na nabanggit sa kanyang huling SONA, sagot ng presidente, abangan ang susunod na kabanata. Ayon sa Pangulo, tapos na niyang sulatin ang kabuuan ng talumpati. Pero pwede pa rin anya itong magbago hanggang sa mismong araw ng SONA. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. I'm never done. Until 1 hour before the SONA, I'm still changing it, because of course we want it to be perfect. So, but on the whole, yes, on the whole, it's. Si
si Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Left Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Let. Samantala, irrelevant questions ng ilang senador o senator judge nagpapabagal daw po sa BP Sara impeachment trial ayon po kay Senador Ping Lacson. Report mula kay RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Mismong mga senator judges na nagpapabagal sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ay dahil sa mga irrelevant questions sa ilang senador o mga tanong na wala namang kinalaman sa impeachment. Deklarasyon ito ni Senador Panfilo Ping Lacson pagkatapos ng siyam na trial days. Sabi ni Lacson, kahit nagbawas na ng testigo ang panig ng prosecution, ay mabagal pa rin ang takbo dahil sa pagtatanong ng mga senador na labas sa usapin ng impeachment. Kalimitan ay mga personal itong hinaing o paniniwala ng isang senator judge. Kung minsan ay dahil sa bugso ng damdamin niya ilan na sa kanila, ang hindi nakakahalata na kumikiling na sila sa depensa at prosecution. Pinagbibigyan lamang sila ni Presiding Officer Chis Escudero para magtanong kaya't nasa kanila ng pumili ng itatanong. Mungkahin ni Lacson, magpatawag lagi sila Senate President Sherwin Gatchalian at Presiding Officer Chis Escudero ng all senators caucus upang ito ipag-usapan. Mahalaga na bawat isa sa kanila ay napapalahanan na dapat ay manatiling impartial dahil kung ang mga isinisingit na mga issues ay personal at malayo sa issue ng impeachment, ay hindi lamang ang mga senador ang nababanas, kundi pati ang ating mga kababayan na sumusubaybay. Ito si RH28, Raymond at Paz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. House Speaker B, kumpiyansang mapapili ng Kamara ang momentum sa mga priority legislations. Ibalita mo yan. RH number 12, Manang Milky, Reguna. Manang Milky. Romel at Ray, pananatilihin ng Kamara ang momentum para maisulong ang mga nalalabing priority legislation ng Marcos Jr. Administration. Ito ang tiniyak ni House Speaker Faustino D. III sa nalalapit na SONA ni Pangulong Bongbong Marcos at ang pagbubukas ng second regular session ng 20th Congress. Ayon kay D, tiwala siya na magagampanan din ng Senado ang kanilang responsibilidad sa pagpapatuloy at pagpapatibay ng mga batas habang ginagampanan ang kanilang constitutional duty bilang isang impeachment court. Tiniyak ni D ang buong kooperasyon sa liderato ni Senate President Win Gatchalian. Samantala, ongoing ang mga last-minute physical preparations sa Batasan Pambansa Complex para sa nalalapit na SONA ni Pangulong Marcos sa Lunes. Noong Miyerkules, pinangunahan na niyang House Speaker ang final run-through sa plenary hall kabilang pagtiyak sa maayos na accommodation sa lahat ng mga bibisita at dadalo sa SONA. Ako si Milky Reguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Milky. Pilipinas at Japan. Tinalakay daw po sa bilateral meeting ang South China Sea at suporta sa Armed Forces of the Philippines. Report mula kay RH4, Miss Karen Oyong. Miss Karen. Laman ng pagpupulong ng Pilipinas at Japan sa bilateral meeting sa sidelines ng ASEAN 2026 Foreign Ministers Meeting at related meeting sa Pasay City ay ang sitwasyon sa South China Sea, ang pagpapalawig ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific at ang kooperasyon sa pagitan ng Japan Self-Defense Forces at ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Itong napag-usapan ni Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Maria Teresa Lazaro at Japanese Foreign Minister Motegi Toshimitsu na dumalo sa ASEAN-related foreign ministers meetings. Ayon sa Embahada ng Japan sa Pilipinas, nais ang Japan na mas pagtibayin pa ang bilateral relationship nito sa Pilipinas sa ilalim ng Comprehensive Strategic Partnership upang makamit ang isang updated na Free and Open Indo-Pacific o FOIP. Nagpalitan rin ang diplomatic notes sina Secretary Lazaro at Minister Motegi sa hiwalay naman na pagpupulong para sa entry into force ng agreement between the Government of Japan and the Government of the Republic of the Philippines concerning reciprocal provision of supplies and services between the Self-Defense Forces of Japan and the Armed Forces of the Philippines o tinatawag ring Acquisition and Cross-Servicing Agreement o ACSA. Ang ACSA isang bilateral military logistics na kasunduan na nilagdaan noong January 15, 2025 na siyang maglalatag ng mga alituntunin para sa palitan at tax-free na probisyon ng pagkain, fuel, ammunition at transport services
practices para sa kahandaan ng dalawang pwersa lalo na sa panahon ng sakuna o kalamidad. Kasabay ng naturang pagpupulong ang ika-70th anniversary ng normalization ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Japan, kung saan nagkasundo ang dalawang panig na mas pagtibayin pa ang paikipagtulungan at kooperasyon sa larangan ng trade at investment at people-to-people exchanges. Ako si RH4 Karen Oyong nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Malawak ang kilos protesta ng iba't ibang militanteng grupo sa zona ni Pangulong Marcos sa Lunes. Kasado na din. Ibalita mo yan RH number 5, Val Gonzalez. Val. Val Gonzalez. Pagsisimula ng pumosisyon ang iba't ibang mga grupo na susugod sa kaba ng Commonwealth Avenue para magsagawa ng kilos protesta. Sa press conference ng grupong bayan at iba pang kasamahang organisasyon ay inilahad na nilang gagawing pagkilos sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Marcos, maging ang ibibida at ibabalandrang LPG na The Puppet at ang The Puppet and the Master Puppet na mayroong mukha ni na PBBM of US President Donald Trump ay tinatapos na rin ng grupo. Kabilang sa bitbit na issue ng grupo ang pagkondina sa mataas na singil sa kuryente, pagbasura sa oil deregulation law at ang matagal na nilang panawagang pagtanggal sa VAT at excise tax sa langis, panagutin ang lahat ng sangkot sa korupsyon at iba pang isyong pambayan. Samantala sa panig naman ng MMDA at Quezon City LGU, hinihimok ang mga motorista na dumaan sa mga tinakdang alternatibong ruta sa Lunes upang maiwasan ang abalang tulot ng inaasahang matinding traffic sa Commonwealth Avenue, IBP Road at iba pang mga pangunahing langsangan malapit sa House of Representatives. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Val. Samantala naman, atin mo nang alamin ang update mula kay Edniel Paro sa zona ng Sambayanan. Isasabay daw po ng White Ribbon Movement sa zona ni Pangulong BBM. Ating alamin sa report ni RH52 Edniel Paro sa Edniel. Movement at Inter-Religious Leaders Council for National Transformation ng publiko lumaok sa zona ng Sambayanan sa Lunes, Hulyo 27. Pero ayon kay Father Tony Labiao, isa sa mga sinulo ng White Ribbon Movement, hindi sila magkakasa ng sarili o hiwalay na rally kasabay ng talumpati ng presidente. Sa halip, kinakalampag ilang taong bayan na sumama sa mga kasado pang pagtitipon ng iba't ibang progresibong grupo. Naiisa ang panawagan sa pamahalaan. Ito ay ang papanagutin ang mga sangkot sa korupsyon, ipasa ang totoong anti-political dynasty bill at reforma sa party list system. Pakinggan natin si Father Tony Labiao. Bawiin ang nakaw na yaman at unahin ang pambansang budget at unahin sa pambansang budget ang kapakanan ng mamamayan. Ipasa ang may ngiping anti-dynasty law, hindi yung fake anti-dynasty law. Ayusin ang sistemang party list at magpatupad ng makabuluhang reforma at sistema. Ginawa ng religious groups itong panawagan sa isang pulong balitaan sa lungsod ng San Juan ngayong araw na sinaksihan din ng labor leaders na sina Calio de Guzman at Luke Espiritu. Sabi ni Father Labiao sa DZRH News, marami sa mga suportado nilang protesta isasagawa mismo sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Kapatid sa Philippine National Police at tatlong grupo ang nabigyan ng permit upang magsagawa ng aktibidad sa nabanggit na lugar. Ako sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Indonesia siniguro ang suporta sa COA o coal supply ng Pilipinas sa gitna ng bagong export rule. Ibalita mo yan, RH number 15, Giselle Ricaport. Giselle. Lakay Ronald, siniguro ng Indonesia ang suporta sa full supply ng Pilipinas sa kabila ng bago nitong patakaran sa pag-iyon. Kasunod ito ang serye ng Secretary sa Indonesia na nag-report ng dalawa. Indonesia bilang strategic energy partner sa pangunahing
Naku, Miss Giselle, nawawala ka ha? Babalikan ka namin, promise. Samantala naman, sa ating pa rin po mga balita, ikalimang sona ni Pangulong BBM, abay sinasabi na budol lamang daw ayon sa ilang grupo ng mga kababaihan. Ating alamin sa report ni RH9, Miss Tina Nolasco. Miss Tina. Lakay Ray, budol umano ang ikalimang State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay giniit ng grupo ng iba't ibang sektor ng kababaihan sa kanilang ikinasang kilos protesta sa Nanjom at sa Maynila ngayong araw. Kaugnayan ng nalalapit na ikalimang sona ng Pangulo sa Lunes, July 27. Pinangunahan ng grupong Gabela ang protesta para ipanawagan ang pananagutan ng administrasyon hinggil sa patuloy na krisis sa ekonomiya, kabuhayan, talamak na korupsyon at patuloy na pag-atake sa karapatan, partikular na ng mga kababaihan. Git ng mga ito, wala na silang inaasahan pa sa mga panibagong iuulat at ipapangako ng Pangulo. Pakinggan natin. Yan ng mga mamamayan. Budol ang ikalimang sonang ipopronounce ni BBM sa darating na July 27. Wala kaming aasahan sa kanya, maging ang kanyang mga senador, ang kanyang mga kongresista, ang kanyang economic managers, dahil sa aming lakas at pagsama-sama, makakamit ang tunay na sahod, nakabubuhay na sahod, trabaho para sa amin, at pagkilala sa aming karapatan bilang mga manggagawa. Ito, si RH9, Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, sa una. Balikan natin si Giselle Ricafort. Giselle? Lakay Ronald, siniguro ng Indonesia yung suporta sa coal supply ng Pilipinas sa kabila ng bagong patakaran sa pag-export ngayon. Kasunod ito ng serye ng high-level meeting ni Energy Secretary Sharon Garin sa Jakarta, Indonesia na layong isulong yung mas malawak na energy cooperation ng dalawang nasyon. Sa pulong idinuin ng DOE Secretary ang papel ng Indonesia bilang strategic energy partner at pangunahing kinagaangkatan natin ng uling. Humingi rin ng paglilinaw ang delegasyon sa bagong export framework ng Indonesia upang masiguro yung power stability, affordability at umiiral na commercial arrangement. Pinupirma ni Coordinating Minister Hartato at Vice Minister Tanjong para ito doon sa pagpapahusay ng transparency at traceability yung bagong inisyatiba ng kanilang gobyerno sa pag-aangkat o pag-export ng uling. Kasabay nito yung pagkilala sa kahalagahan na masiguro yung matatag na supply ng uling ng kanilang mga partner economy na umaasa rito para sa power generation at iba pang gamit. Hindi nila intensyon ng bagong patakaran ng Indonesia na maantala yung coal supply kundi upang mapahusay lamang yung transparency sa coal transaction. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Miss Giselle. Samantala naman, ating pong alamin ng update report mula kay Noche Cacas. Higit daw po sa 1 milyong pisong halaga daw po ng shabu at kush marijuana abay nasabat. Isa ho ang naaresto sa isang bypass operation sa Parañaque City. Report mula kay RH27 Noche Cacas. Noche. Lakay Ray at Romel nabingwit sa patibong ng pulisya ang lalaking hinihinalang drug pusher sa lungsod ng Parañaque sa isang bypass operation sa isang parking lot sa Doña Soledad, Barangay Don Bosco. Isa ang arestadong si alias Michael, 30 anyos na kumagat sa pain ng mga operatiba. Aabot sa 1.4 milyong piso ang halaga ng shabu at marijuana kush. Matagal nang target ang suspect sa illegal drugs activities nito na ngayon ay maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. RH27, Nochikakas, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang dayuhan naman ay tinuturong sangkot sa pagnanakaw sa isang hotel sa Quezon City, arestado. Ibalita mo yan, RH number 23, Edwin Duque. Edwin. Kuya Romel, dahil doon sa bilis na koordinasyon ng NCRPO tungkol doon sa isang nakawan sa hotel sa Quezon City, agad kumilo sa mga tauhan na nagresulta ito ng ganang pag-aresto sa isang dayuhan
na mabilis na nabawi ang mga ninakaw na gamit at ilang makaraan lamang ilang minuto matapos ang insidente. Bandang alas 11 nang maganap ang insidente, ang kamuning PNP ang inatasang magsagawa ng follow-up operation na kinaresto na isang 36 years old Palestinian national sa isang hotel na matatagpuan dito sa kaban ng Timog Avenue, Tomas Morato Avenue sa Barangay South Triangle sa Quezon City. Naharap ngayon ang suspect sa reklamong debt, pagnanakaw sa ilalim ng Article 308 ng Revised Penal Code. Ang nabawing bag ay naglalaman ng mahigit 5,000 piso, mga kolekta sa hotel at isang bakanting cash box. Lumalabas din sa pagsusuri ng NCRPO na sa record. Ang suspect may ilang nakaraang kaso na o krimen na ginawa sa ROCA system ng PNP, kabilang na ng estafa, dispossession, resistance at disobedience to a person and authority or their agent at using a facetious name at counseling through name. Inuntin pa rin ng verification ng PNP na pagkakaroon ng binibining o nakabinbing warrant of arrest para sa kasong debt na inisyu ng Metropolitan Trial Court sa Taguig City na Branch 74 noong pang May 19, 2026. Aris 23, Edwin Duque nagulat sa GCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edwin Duque. Rapido, hataw, balita. Standby ho mga balita mula po sa mga probinsya. Pilipinas, ang oras, alas 2:38. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na tumitmancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is Pride! All you need is Pride! ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Hi, my name is Mayor Francis Israel Macobenta. I'm from San Diego. I'm an advanced clinician in neuro and spine surgery. As an advanced clinician, you have to make sure that you coordinate everything. Our goal is to have an optimal surgery outcome for the patient. Having MX3 in my life, taking it, knowing that this is in my body, it gives me a lot of confidence. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:13 gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RH2. Naray si Bayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan. Rapido, hataw, balita. Ang nyo pa rin mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. At ngayon, mga balita pa rin sa ating Rapido, hataw, balita. Ating munang alamin ang update mula kay Val Gonzales, PDAF Queen na si Janet Lim Napoles at dating DAR Undersecretary Jerry Pacturan, hinatulang guilty na Sandigan Bayan dalaman sa 50 milyong pisong ghost projects. Go ahead sa report, Val. Ray, muling nahatulang guilty sa patong-patong na mga kasong kriminal ang nakakulong na tinaguriang pork barrel queen na si Janet Lim Napoles. Kasamang nahatulan ni Napoles si dating Agrarian Reform Undersecretary Jerry Pacturan dahil sa pagwaldas sa 50 milyong pisong pondo para sana sa mga magsasaka sa Luzon. Sa 237 pahinang desisyon ng Sandigan Bayan 6 Division, napatunayang guilty ang dalawa sa 10 counts ng malversation of public funds through falsification of documents. Guilty din si Napoles sa 10 counts ng paglabag sa anti-graft law, habang absuelto naman si Pacturan sa graft dahil hindi ito napatunayan ng prosecution. Dahil dito, ipinataw kay Napoles hanggang 20 taon bawat malversation at hanggang 15 taon bawat graft. Kay Pacturan naman ay hanggang 19 na taon, 1 buwan at 11 araw bawat bilang ng kaso. Lumitaw sa paglilitis na ghost project ang mga pinondohang proyekto kung saan 10 LGU sanang tatanggap ng tigli 5 milyong pisong halaga ng mga farm inputs pero hindi kailanman natupad. Samantala, nililinaw naman ng korte at prosecutor na ang pondong nawaldas ay hindi galing sa PDAF o pork barrel kundi sa regular budget ng DAR noong taong 2011. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, mahigit sa 4 na milyong pisong halaga ng shabu pasabat sa probinsya ng Rizal, 13 arestado. Ibalita mo yan, RH number 30, Eric Dastas. Eric. Timbog ang 13 individual sa sinagawang drug bypass operation ng San Mateo Municipal Police Station na naabot sa mahigit 4 na milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na may timbang na 661.98 na gramo ang nakumpiska sa mga ito. Nahuli sa naturang operasyon ang pangunahing suspect na si alias Madam, 34 anyos, na matagal na umanong nagtutulak ng pinagbabawal na gamot sa naturang lalawigan kasama ang 12 pa. Maharap naman na ang mga naarestong suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Maayos din ipinaalam sa mga nahuling individual ang lahat ng kanilang mga karapatan at kasalukuyang nasa kustiya na ng San Mateo Municipal Police Station. Pinuri naman ni Police Colonel Attorney Eliazar Barber Jr., provincial ng direktor ng Rizal, ang kanyang mga tauhan sa matagumpay na operasyon at binigyan din ng patuloy na pinaigting sa kampanya laban sa illegal na droga. Samantala,
Agad din pinawi ng buhay ang 34 anyos na nakilalang si alias Richard makaraang pagbabaril sa barangay F. Reyes, GMA Cavite. Ayon sa initial investigasyon ng GMA Municipal Police Station, nakaupo sa harap ng kapitbahay nito ang biktima nang biglang lapitan ng armadong suspect at saka ito pinawi ng bala mula sa hindi pa mabatid na kalibre ng baril. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang motibo sa pagpaslang sa naturang biktima at nagsasagawa na din ng backtracking sa mga kuha ng CCTV sa lugar upang matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect. Ito si Eric Dastas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Eric. Samantala naman, dalawang lalaking sakit daw po ng motorsiklo patay sa aksidente sa May Rosales, Pangasinan. Report mula kay Freddy Fardo. Freddy. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng dalawang kalalakihan na sakay ng motorsiklo matapos silang tumilapon ng bumangga sa likuran ng van ang motorsiklo nilang sinasakyan. Batay sa ulat ni Rosales OIC Chief of Police Major Arnold Soriano, naganap ang aksidente pasado alas 6 ng hapon sa kahabaan ng Tipilex Access Road, Barangay Acop, Rosales, kung saan ay minamaneho ng 66 anyos na lalaki ang kanyang motorsiklo ang kasangsang 38 anyos na binata. Kapwa ang magsasaka at mga residente sa bayan ng Balungaw ng aksidenteng bumangga sa likuran ng van na minamaneho na isang 26 anyos na binata na residente ng Nueva Ecija at sa lakas ng banggay tumilapon ang dalawa na parehong nagtamo ng malubhang sugat sa kanilang mga katawan na agad ay nadala sa Conrado Estrella Hospital sa Rosales, ngunit idineklarang dead on arrival na ng duty physician. Ang van at driver nito ay nasa kustodiya ngayon ng Rosales Police Station para sa kaukulang disposisyon. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris 30 tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Leader ng isang armadong grupo manaaresto sa Maguindanao del Sur, natuklasan na sinanay umano ng teroristang si Marwan sa paggawa ng pampasabog. RH number 19, paring June, di makutak paring June. Paring Romel, paring Lakay, na arestong si Muslimin Amilil ng Paninikilan Criminal Group sa Maguindanao del Sur. Isa manong bomb expert na estudyante nina Marwan at Basit Usman ayon sa Probar. Hawak na ng Probar ang naarestong si Muslimin Amilil na kasalukuyang sunod sa ilalim sa investigasyon ng Maguindanao del Sur Provincial Police Office. Ang akusadong si Amilil, batay sa press release ng Maguindanao del Sur Provincial Police Office, ay isang former BIFF bomber under sa isang Zainuddin Tiaro at estudyante sa bomb making nina Marwan at Basit Usman. Si Amilil ay tumatayo din manong senior advisor ng Paninikilan Criminal Group na nasa link na o nasa linya o kabahagi ng Dawla Islamiyah Hasan Group at kasalukuyan din naman affiliated sa MILF 128 Base Command. Si Amilil ayon sa PNP ay kabilang sa March 28, 2026 ambush sa PNP personnel sa Sharif Agwak. Ganon din sa 2015 SAF 44 Mamasapano tragedy. Magulitang naaresto ang suspect sa Purok 3, Barangay Tucanalipaw, Mamasapano, Maguindanao del Sur, kamakalawa sa bisa ng warrant of arrest sa panguna ni Maguindanao Provincial Police Director Police Colonel Michael Jan Mangahis, katuwang ang 34th Infantry Battalion led by Lieutenant Colonel Edgar Batinay, Mamasapano MPS led by Police Captain Abdul Bubong, 44 SAC, 4 Sub PNP SAF, 1402nd RMFB 14A at ng Regional Intelligence Division, Probar. Mula sa muklimlim na panahon sa Central Mindanao, RH June Makuta, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, salamat June. Samantala naman, tinatay daw pong 1 milyong pisong halaga ng shabu na samsam, dalawang naresto sa Zambales. Report mula kay Danny Kumilang. Danny. Malaking dagok sa illegal na kalakaran ng droga ang naitala ng Zambales Police Provincial Office matapos maaresto ang dalawang high-value individual sa isinagawang anti-illegal drug operation sa Purok 6, Barangay Bagantalinga, Iba, Zambales madaling araw kahapon. Sa operasyon ng Zambales Provincial Drug Enforcement Unit, katuang ang Provincial Intelligence Unit at iba pang Municipal Police Station na kumpiska mula sa mga sospek ang kabuang timbang ng shabu na 142.67 gramo at tinataya nagkakalaga ito
ng kulang sa 1 milyong piso. Naharap ang dalawang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Kasalukuyan silang nasa kustudiya na ng Iba Municipal Police Station habang inihanda ang kakulang dokumentasyon at pagsasampa ng mga kaso. Ayon sa Zambales Police, patunay ang matagumpay na operasyon ng kanilang pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga at ng kanilang matatag na hangarin na mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng bawat Sambaleño. Danny Kumilang, RS37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Illegal na paggawaan ng mantika, toyo at suka, sinalakay halos 800,000 pisong halaga ng mga produkto at equipment nasamsam sa Iloilo. Ibalita mo yan, Jocelyn Maque ng Action Radio Iloilo. Jo. Arestadong 44 anyos na negosyante matapos madiskubre na iligal na gumagawa at nagbebenta ng mantika, toyo at suka sa Barangay Bondolan, San Dionisio. Sa visa search warrant dahil sa paglabag sa Food and Drug Administration Act of 2009, nasamsam ng Regional Special Operations Group Regional Intelligence Division 6, 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company, personnel ng San Dionisio Municipal Police Station at Food and Drug Administration Regulatory Enforcement Unit Visayas Cluster, nasamsam sa bahay ng arestado ang mga raw materials at iba pang manufacturing equipment na ginagamit sa paggawa ng mantika, toyo at suka. Ang mga nakumpiska ay ang 240 na container ng unbranded cooking oil, 67 na container ng unbranded vinegar, 12 container ng unbranded soy sauce, manufacturing equipment, food grade raw materials, packaging container at iba pang produkto. Nadiskubre na walang license to operate at certificate of product registration mula sa Food and Drug Administration ng mga nasabing produkto. Ayon kay PRO6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang matagumpay na operasyon nagpapakita na mahalaga ang koordinasyon ng law enforcement at regulatory agencies sa pagprotekta ng mga consumers at pagpaigting ng public health standards. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jocelyn Maque. Samantala naman, ilang estudyante daw po sa Tacloban abay nasugatan matapos daw hong magpanik sa isang school activity doon. Report mula kay Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Nagkaroon ng pansamantalang kaguluhan sa San Jose National High School sa Barangay 87, San Jose, Tacloban City, alas 9:30 kaninang umaga. Ayon sa ulat ng pulisya, isang concerned citizen nag-report sa Police Station 1 tungkol sa umunoy kaguluhan sa loob ng paaralan. Agad itong binirify ng mga pulis na naka-duty sa eskulahan. Nagsimulang ingay matapos hilingin ng isang guro sa grade 12 na kumanta ang isang estudyante. Habang umaawit, tinawag dito ang kanyang kasintahan upang samahan siya sa harap ng klase. Dahil sa kasiyahan at sigawan ng kanilang mga klase, inakala ng mga estudyante sa ibang silid-aralan na may nagaganap na pamaril na nagdulot ng pagpanik at agarang pag-uulat sa pulisya at tag-stampede mga estudyante. Kaya 3 ang nasugatan. Nilinaw ni School Principal Lizelle Polga at ng pulisya na ligtas lahat ng estudyante at guro na natiling kontrolado ang sitwasyon at hindi rin sinuspendihan ng klase sa naturang paralan. Ipinaalala naman mga otoridad sa publiko na tiyaking beripikado ang impormasyon bago ito ikalat upang maiwasan ang hindi kinakailangan takot at pagkalito. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dating commander ng NPA sa Northern Samar, managbalik loob sa pamahalaan, manawagan sa mga natitirang NPA sa probinsya na sumuko na. RH number 34, Jane Bantayan. Jane. Nanawagan na rin sa mga New People's Army ng Samar ang dating may katungkulan na NPA dito sa lalawigan ng Northern Samar na si Commander Reynaldo Ribay na bumaba na at mag-surrender. Si Ribay na imbitahan sa pagpupulong ng grupong SIPAD o Samar Island Partnership for Peace, a development na pinamumunuan ng 3 bishop ng Katarman upang magpahayag sa programang natanggap mula sa pamahalaan matapos sa kanyang pagbabalik pamahalaan. Kabilang sa kanyang pahayag ang kanyang panawagan sa mga NPA na titira pang NPA sa Samar na sumuko, sumurinder na at magbagong buhay. Aminado itong walang lakas, wala nang kakayahan pa ang mga NPA dahil sa kukunti na lamang ang mga ito. Ngunit hinimok ng sabi ng dating commander ang pamahalaan na hindi maging kampante at magpatuloy lamang sa pagbabantay upang hindi na ito muling mabuo. Binigyan din ito ang kahalagahan ng pagkakaisa para sa minimiting lasting peace ng buong Samar Island. Si Commander Ribay diniklarang kanyang pagsusurrender taong 2017
rin nakatalaga ito sa iba't ibang lugar ng Eastern Visayas. Naniniwala si Ribay na kailangan ng tuloy-tuloy na serbisyo ng pamahalaan, lalo na sa mga interior barangays upang hindi na ito mapasok pa ng NPA. Aniya, oportunidad at ikinatutuwa ng mga NPA ang kawalan ng mga proyekto katulad ng Farm to Market Road, kawalan ng serbisyo ng pamahalaan sa mga residente doon sa mga interior barangays upang madaling mahikayat na umanib sa NPA. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat sa report na yan, Jane Bantayan. Dating unit militia member sumurrender sa motoridad sa Negros Occidental. Report mula kay Rex Cantong. Rex. Ang Police Regional Office Negros Island Region nagiging matagumpay matapos sumuko ang isang miyembro ng unit militia ng Central Negros 2 Committing Rion, Negros, Cebu, Bohol, Siquijor sa Sitio San Roque, Barangay Gargato, Hinigaran, Negros Occidental. Ayon kay Police General Romano Cardinio, ang Negros Island Regional Director, ang pagsusuko isinagawa ng kanyang pamilya upang magkaroon ng matiwasay ang pamumuhay nito. Isinuko din ng nasabing surrendery ang isang 357 caliber revolver at dalawang mga bala nito. Napagalaman na pumasok ito sa nasabing grupo ng NPA noong 2013 matapos na impluensyahan ng nasabing organisasyon na tutulong at bigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. At sa ating Metro Manila ngayon, pakinggan natin si Kyle Bulas. Kyle! Lakay Romel, Lakay Ray, abiso sa ating mga motorista, kasalukuyan na nagpapatupad ng pansamantalang rerouting scheme ang lokal na pamahalaan ng Marikina City sa sumulong highway corner Hill Fernando Avenue. Ito ay para bigyang daan ang isinasagawang drainage project ng LGU at ng DPWH. Pinapayuhan ng mga motorista na sundin ang mga nakalatag na traffic signs at tagubilin ng mga deploy na traffic personnel. Asahan na rin ang pagbagal ng usad ng trapiko kaya planuhin na ng maaga ang kanilang biyahe. Samantala sa lungsod ng Maynila, pansamantala namang isasara ang ilang mga kalsada sa paligid ng Rojas Boulevard at Quirino Grandstand sa darating na linggo para sa gagawing Water Run 2026. Kabilang sa mga isasarang kalsada ang northbound lane ng Rojas Boulevard mula yan sa Quirino Avenue hanggang Burgos Avenue, southbound lane ng Rojas Boulevard mula Katigbak hanggang Pio Campos Street, kahabaan ng Katigbak Drive, South Drive at Independence Road, westbound lane ng Burgos Avenue mula Victoria Street hanggang Finance Road, westbound lane ng Finance Road mula Taft hanggang Burgos Avenue, westbound lane ng TM Calao Avenue mula Del Pilar Street hanggang Rojas Boulevard, at westbound lane ng Quirino Avenue mula Del Pilar hanggang Rojas Boulevard. Isasara ang mga nabanggit na kalsada simula 1:00 ng madaling araw. Kaya naman, pinapayuhan ng mga maapektuhang motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta upang makaiwas sa abala. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bulya ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bulya, sa iyong Metro Manila ngayon. Rapido, hataw, balita. Salamat to sa matumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita ngayon pong Thank God It's Friday. Ano bang trend ng presyo ng petrolyo? What else is new? Alam mo na. Ano ba naman? Ang diesel ay maring tumaas ng mula 6 na piso hanggang 6.50 per liter. Mga ganon. At ang gasolina 5 piso. 5 to 6 pesos din per liter. Yan ang forecast. Tapos ang kerosene tataas din. Tataas din ang kerosene, siyempre. Sana man lang makarinig tayo ng magandang-gandang sasabihin ni Pangulong BBM sa kanyang sona tungkol sa presyohan ng petrolyo at sa mga bilihin. Kung tayo lang ang binigyan ng pagkakataon na maging advisor ni Presidente. Anong i-advise mo? Advice ko? Mr. President, baka pwede nating i-consider na suspendin muna natin ang VAT sa langis or excise tax. Abay, matindi yan. Matinding magandang impact yan sa ating mga babayan kung sakasakali, Mr. President, pag kahit paano, pansamantala lang naman. Reviewin. Di ba? Kasi noon pinag-usapan na yan, pero nawala. Ngayon, ito na naman.
series of oil yes. price increase na naman ang nagbabadya. Kahit man lang baka sana, pwede nating pansamantala lang naman. Pansamantala lang naman. Sabi naman na iba, ang pinakamadali daw na implement yung VAT kesa yung fuel tax. Kasi matinding balitaktakan yan sa Congress. Pero yung VAT, kahit paano, kung isuspend lang pansamantala, baka pwede pa. Yan. Suspended lang naman. Hindi VAT naman sa petrolyo ho, ha? Pangmatagalan. Sa panahon lang na tayo ay muling narito sa ganitong krisis. Salamat sa buong person ng DZRH News Team. Thank you, Miss Elaine. Maraming salamat doon. At sa ating mga nakagapay sa DZRH Radio, DZRH Television, DZRH Digital, maging sa ating DZRH Malanday Transmitter. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 3:01.